Kasi yung SALED dapat isang public document yan eh. Ano pa yung purpose niyan? Bakit ang mga empleyado o opisyal ng pamahalaan ay magsasubmit sila ng SALED? Dapat public document niyan. Sinubmit nga yan para sa gobyerno. Bakit pa itatago? Wala na sanang na yan. Tawag dito, yung mga restrictions. Yung restrictions pa rin na pinahayag ng ombudsman, mahirap pa rin i-comply eh, para magkaroon tayo ng access sa mga dokumentong ganito. Kumbaga public document yan, anybody can access to it. Alinsunod na din sa tinatawag nating freedom of information na pwede mo ma-access yan. Sabi mo, interesado kong malaman ng salin ni Atty. Raul Lambino na empleyado o official sa ganito. Ibigay yun kasi public document yun. Dapat pa access tayo, hindi yung maraming mga restrictions pa. Ang tinanggal lang na restriction dyan, yung consent or pahintulot ng may-ari ng SALIN na yun. At saka sinasabi ko, hindi yun ang magiging dahilan para mabawasan ang korupsyon. Yung korupsyon, hindi naman yung mga katiwalian o kaya yung mga nakulimbat nila sa pamahalaan, hindi naman nila talaga ipapahayag yun. Hindi nga nila i-deposito yun sa mga bangko nila. Itatago nila kung yun ay itatago nila sa kanilang mga kahaldiyero na kwarto-kwarto. Ang laki. Hindi nila i-deposito. So hindi mo talaga makikita sa SALN yung tinatawag nating prutas ng katiwalian. Sa tingin po ninyo, sapat na ba para sa inyo o ng taong bayan ang pagsasapubliko po ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno? At lalo, particular nitong si dating House Speaker Martin Romualdez para mapatunayang hindi po sila dawit o sangkot po sa korupsyon sa pamahalaan. Yung naging pahayag na pagsasapubliko ng SALN, hindi pa rin yan sapat eh. Na basihan na meron bang transparency at accountability. Madali lang kasing gumawa ng SALID din at maitago yung mga ibang mga nakulimbat nila na kayabanan na hindi nila ipinapahayag sa SALID. Pero kahit pa paano, yung naging pronouncement ng ombudsman na magiging available o kaya ay pwedeng makuha ng mga may interest na malaman kung ano yung kaukulang kayabanan ng mga nasa pamahalaan ngayon. Magandang hakbangin din po yun, pero hindi yun sapat na magiging basihan natin na mabawasan ang korupsyon o kaya ay matigil ang korupsyon. Ang importante rito ay itong mga tunay at talagang sangkot sa mga katiwalian, mga opisyal ng gobyerno, DPWH, BIR, Customs, Commission on Audit, lahat ng mga nandiyan ay madimanda sila at mapabilis yung proseso na sila ay maparusahan. Dahil kung ganito pa rin yung sistema natin, ganito pa rin yung umiiral na sistema dito sa ating pamamahala ng Department of Justice o ng Ombudsman o ng Judiciary natin, ay mahirapan talagang magkaroon ng tunay na hustisya dito sa katiwalaan. Kaya malakas ang loob ng maraming mga nasa pamahalaan na opisyal o mga empleyado na gumawa ng ganyan dahil nakita nila yung mahinang sistema ng ating hustisya. Hindi sapat yung SALID lamang na gagawing isa sa publiko. Kung sino yung interesado ay makakapag-request siya, susulat sa ombudsman at may mga requirements para sa ganun ay maibigay. Kasi dati yung SALN ay pwedeng makuha pag merong pahintulot yung personalidad o yung opisyal o empleyado ng pamahalaan na nag-submit ng kanyang SALN bago
ibigay or ipahayag. Sa ngayon ay hindi na kailangan yung pahintulot ng opisyal. Maganda na rin yung hakbang na yon, pero hindi sapat, hindi magiging batayan yon na mawawala ng corruption or magkakaroon ng tunay na transparency or accountability. Hindi yun sapat. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Kahapon Hi, Admar. Good morning. Good morning po. Meron pong pinag-utos ang ombudsman, bagong ombudsman, kung saan ay tinanggal na yung restriction sa pag-access ng SALN, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Ano nakikita nyo po dito, Attorney? Well, yung restriction lang naman noon yung kailangan ng consent o pahintulot ng opisyal o empleyado ng pamahalaan na ibigay yung SALN o isa publiko. Yun lang naman ang nawala, no? Pero pag titingnan mo yung mga requirements ng ombudsman para ang SALN ay ma-access ng sino mang interesadong malaman kung ano yung mga assets and liabilities ng isang opisyal o empleyado ng pamahalaan, mahirap pa rin tawag dito mai-comply o magawa. Katulad mo, kung gusto mong mag-request ng SALN ni ganito, ay kailangan yung mga pinahayag ay mapatunayan mo na hindi mo gagamitin sa mga ganitong mga bagay, etc. etc. Pero maganda na rin yung hakbangin na yun. Ang maganda sana, wala na yung mga ibang mga requirements yan. Kasi yung SALN, dapat isang public document yan ano pa yung purpose niyan? Bakit ang mga empleyado o opisyal ng pamahalaan ay magsasubmit sila ng SALN? Dapat public document niyan. Sinubmit nga yan para sa gobyerno. Bakit pa itatago? Wala na sanang kung na yan. Tawag dito, yung mga restrictions. Yung restrictions pa rin na pinahayag ng ombudsman, mahirap pa rin i-comply para magkaroon tayo ng access sa mga dokumentong ganito. Kumbaga public document yan, anybody can access to it. Alinsunod na rin sa tinatawag nating freedom of information na pwede mo ma-access yan. Sabi mo, interesado kong malaman ng SALN ni Attorney Raul Lambino na empleyado o official sa ganito. Ibigay yun kasi public document yun. Dapat may access tayo, hindi yung maraming mga restrictions pa. Ang tinanggal lang na restriction dyan, yung consent or pahintulot ng may-ari ng SALN na yun. At saka sinasabi ko, hindi yun ang magiging dahilan para mabawasan ang corruption. Yung corruption, hindi naman yung mga katiwalian o kaya yung mga nakulimbat nila sa pamahalaan, hindi naman nila talaga ipapahayag yun. Hindi nga nila i-deposito yun sa mga bangko nila. Itatago nila kung yun ay itatago nila sa kanilang mga kahadiyero na kwarto-kwarto. Ang laki. Hindi nila i-deposito. So hindi mo talaga makikita sa SALN yung tinatawag nating prutas ng katiwalian. So, yun ang comment ko dyan sa naging decision. Pero maganda na rin yung hakbang na ginawa. With all due respect sa ginawa ng ombudsman, tinanggal yung restriction o kaya yung requirement na magkaroon muna ng pahintulot or consent yung may-ari ng SALN. Opo. Dito naman po sa pahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa paghukay muli sa kaso ng Pharmally at meron din siyang parang pinaatras or binawi na mga kaso rin dyan sa Sandigan Bayan para muling pag-aralan po. Anong nakikita niyo po dito, Attorney? Priority po ba ito sa panahon ngayon or ano nakikita niyo po? Well, yun ang sinasabi natin na ang focus ng attention ng ating mga mamamayan ngayon, ang sambay ng Pilipino, ay itong trilyon-trilyon na corruption
na nangyari sa DPWH at flood control lamang pinag-uusapan natin dito. Hindi pa yung mga ibang mga infrastructure tulad ng tulay o kaya yung mga kalye, no? Na alam naman natin na maanumalya rin ang marami dyan na ginawa ng DPWH itong nakaraang 3 taon. So ngayon, bubuhayin nila itong mga issue tungkol dyan sa investigasyon ng Parmali at nangyari yan nung panahon na tayo ay nasadlak sa pandemya. At alam naman natin ng lahat ng mga pinagdaanan nating hirap. Nung umpisa talagang hindi ka makahirap ng face mask o face shield. Wala kasi wala tayong production dito sa Pilipinas eh. Lahat tayo umaasa na sana meron tayong face mask at magkaroon lahat ng sambayanan o kaya ng face mask. So, sa law of economics, yung law of supply and demand na tinatawag nila, pag walang supply at mataas ang demand, mahal talaga, no? Pero kung sa tingin nila, meron talagang mga anomalya dito o katiwalian na nangyari dito, okay naman na imbestigahan yan. Pero hindi dapat na yan ang magiging sentro ngayon ng investigasyon ng ombudsman o ang anumang ahensya na nag-iimbestiga sa katiwalian para mailihis yung pananaw o kaya atensyon ng taong bayan dito sa mas malawakan na katiwalian ng flood control for the last 3 years. So, nangyayari dito, parang nakikita natin, politika na naman lahat ito. At ang sisisihin na naman ay mga Duterte. Yun ang direksyon na nangyayari ngayon eh. Para yung taong bayan ay malito at hindi nila papansinin na itong nangyaring malawakang korupsyon. Yun ang narrative nila eh. Yun ang kanilang pinapalabas ngayon. At sabi ko nga ibigay natin yung kanilang galing sa paggawa ng ganitong klaseng mga hakbang upang mailihis yung usapin ng katiwalian o kaya itong kahinaan ng pamamahala ng kasalukuyang administrasyon dahil gusto nilang makasurvive. Sabi ko nga, nasa survival mode na lang. Kumbaga sa cellphone, lobat na sila. At pinipilit nila na mairaos ang kanilang administrasyon hanggang 2028. So, gagawin talaga nila lahat ang kanilang magiging hakbang. Sabi ko nga, weaponize na yung pamahalaan, no? Naarmasan na nilang siraan yung mga ibang mga grupo o kaya ibang mga personalidad na katulad ng mga Duterte o katulad natin na nasa ibang partido na hindi tayo sumasangayon sa ginagawa ng pamahalaan ngayon at iipitin o gigipitin nila tayo. At yun din ang nakikita ko dyan kung bakit ngayon ay sinapubliko at ang ingay-ingay yung pinapalabas nila ngayon tungkol dyan sa Parmali issue na yan. At kung yung susuriin, yung dating senador na natalo sa eleksyon ng mga nakaraang halalan na siya yung nag-imbestiga noon sa Senado, ay binuhay nila ulit at binibigyan nila ng sapat na atensyon sa mainstream media at siya yung nagsasalita ngayon. At yun, makikita natin na kasama yan sa kanilang taktika, kasama yan sa kanilang mga hakbang upang mailihis yung mata ng taong bayan na hindi lang pala itong DPWH flood control corruption. Balikan natin yung mga nakaraan. No? Hindi, yun ang kanilang kasama sa taktika nila. Lahat ito politika na ang nangyayari ngayon.